Huwag kalimutang suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like, comment at subscribe at i-activate ang notification bell para hindi ninyo mapalampas ang iba pang mga kwento. Ang mabuting intensyon na ihatid ang naiwang pitaka sa isang mamahaling restaurant, na uwi sa pagpapanggap ng aking asawa na hindi niya ako kilala dahil sa aking gusgusing damit. Umalis ka, huwag mo akong ipahiya, magaspang niyang pagtataboy. Nang pigilan ako ng manager dahil hindi ako makapagbayad, isang matandang janitor ang biglang naghagis ng isang itim na unlimited credit card. Bago magsimula ang kwento, pakisulat sa comment section kung taga saan kayong mga kaibigan na nanonood ng kwentong ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa channel na ito, ha? Ang ugong ng papalayong sasakyan ay marahan pang naririnig mula sa likod ng bakod ng kanilang nirerentahang townhouse. Napabuntong hininga si Ana. Pinunasan ng likod ng kanyang palad ang butil ng pawis sa kanyang sentido. Ang amoy ng ginisang bawang at panlinis ng sahig ay nanunuot sa kanyang damit. Ang umagang ito ay parang isang larangan ng digmaan. Kailangan niyang ihanda ang almusal, plansahin ang damit pang opisina ni Rafael na dapat ay walang gusot at pakintabin ang leather na sapatos nito. Sinabi ni Rafael na ngayon ang araw ng paghuhusga. Mayroon siyang meeting sa isang malaking kliyente na maaaring magbago sa takbo ng kanyang karera. Huwag kang magkakamali, Ana. Mayaman yun, first impressions last. Sabi ni Rafael kaninang umaga habang nagsasalamin. Hindi man lang nilingon si Ana na nakaluhod at nagtatali ng sintas ng kanyang sapatos. Tumayo si Ana at nagtungo sa kanilang silid tulugan para ayusin ang magulong kumot. Ngunit bigla siyang natigilan sa may pintuan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa isang parihabang bagay na kulay dark brown na nakapatong sa nightstand. Sa tabi mismo ng mamahaling pabango ni Rafael, nanlamig ang buong katawan ni Ana. Iyon ang pitaka ni Rafael. Nanginginig ang mga kamay na inabot ni Ana ang makapal at mabigat na leather wallet. Alam na alam niya ang laman nito, hindi lang cash, kundi pati ang company credit card at mga ID na napakahalaga. Kanina ay tuwang-tuwang ikinuwento ni Rafael na dadalhin niya ang kliyente sa Celeste Fine Dining, isang napakamahal na restaurant sa puso ng Makati. Paano makakapagbayad si Rafael kung naiwan niya ang kanyang pitaka? Diyos ko, si Rafael. Bulong ni Ana na natataranta. Agad niyang dinampot ang kanyang cellphone na may basag na ang screen sa isang gilid. Mabilis na nag-type ang kanyang mga daliri sa messaging app. Mahal, naiwan mo ang pitaka mo sa nightstand. Ihahatid ko na ngayon, ha? Naghintay si Ana. 1 minuto, 2 minuto. Ang check sa screen ng kanyang telepono ay isa pa lang at kulay abo. Baka nagdadrive si Rafael o baka sinadya niyang patayin ang kanyang data para makapag-focus. Sinubukan niyang tawagan pero boses lang ng operator ang sumagot. Nagsimulang gumapang ang kaba sa isipan ni Ana. Ang imahe ni Rafael na napapahiya sa harap ng importanteng kliyente ay nagpapakulo sa kanyang tiyan. Napakataas ng pride ng kanyang asawa kapag nalaman na wala siyang dalang pitaka para bayaran ang kanilang tanghalian. Tiyak na magagalit ng husto si Rafael. Hindi lang kahihiyan, baka matapos pa ang kanyang karera. Sumulyap si Ana sa orasan sa dingding. 10:15 ng umaga. Ang meeting ay 11:00. May oras pa kung aalis siya ngayon. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Ana patungo sa sabitan ng damit sa likod ng pinto. Hinablot niya ang isang luma at maluwag na maong jacket na pamana ng kanyang yumaong ama. Kupas na ang kulay nito at may ilang hibla ng sinulid na nakalawit sa manggas. Isinuot niya ito para takpan ang kanyang duster na luma na rin at may kaunting punit sa kilikili. Wala nang oras magpalit ng damit, lalo na't mag-ayos. Ang importante, maihatid tong pitaka. Bulong niya para palakasin ang loob. Hinablot niya ang susi ng bahay at kumaripas ng takbo. Ang sikat ng araw ay tila ng aasar sa kanyang kapalaran na kailangang makipagkarera sa oras. Walang sasakyan si Ana. Ang nag-iisang motorsiklo ay dinala ni Rafael bago siya sunduin ng company car sa kanto kanina. Napilitan si Ana na maglakad ng mabilis patungo sa sakayan ng tricycle sa labas ng kanilang subdivision. Ang kanyang tsinelas na goma ay umuugit sa tuwing tatama sa mainit na aspalto. Kuya, sa Celeste sa Makati po. Pakibilisan. Pakiusap ni Ana sa tricycle driver
bago sumakay na humihingal. Pagbaba sa sakayan ng bus, agad siyang sumakay. Sa buong biyahe, mahigpit na yakap ni Ana ang kanyang maliit na sling bag. Iniingatan ang pitaka ni Rafael na parabang iyon ang kanyang sariling buhay. Ang hangin mula sa kalsada ay humahampas sa kanyang mukha na walang kolorete, lalong ginugulo ang buhok niyang tinalian lang ng goma. Ang alikabok at usok mula sa mga sasakyan ay dumikit sa kanyang mamantikang balat. Alam niyang mukha siyang gusgusin, pero ang pagmamahal niya kay Rafael ay mas matimbang kaysa sa kanyang hiya. Handa siyang magmukhang pulubi, basta't ang kanyang asawa ay manatiling mukhang hari sa harap ng kliyente nito. Makalipas ang halos 1 oras sa traffic, huminto ang bus. Naglakad siya ng mabilis patungo sa marangyang lobby ng Celeste Fine Dining. Ang gusali ay tila nakakatakot na may mga haliging gawa sa puting marmol at dambuhalang salaming pinto na kumikinang. Hile-hilera ang mga mamahaling sasakyan na nakaparada. Bumaba si Ana at nagbayad. Nang humarap siya sa gusali, bigla siyang kinabahan. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ng lobby. Isang babaeng gusgusin na may kupasing jacket at tsinelas na nakatayo sa gitna ng mga taong nakasuot ng mga mamahaling damit at bestida. Magde-deliver lang po. Ma'am, sa side entrance po. Sita ng isang security guard na biglang humarang sa kanya. Ang tingin nito ay sinusuri siya mula ulo hanggang paa na may halong pagmamaliit. Umiling si Ana at sinubukang ituwid ang kanyang likod. Hindi po kuya, ako po. Asawa ako ng isa sa mga bisita sa loob. Naiwan po ng asawa ko yung pitaka niya. Importante po. Suminghal ang guwardiya na para bang hindi makapaniwala na ang babae sa harap niya ay asawa ng isang bisita sa ganitong klasing restaurant. Ngunit, ang determinasyon sa mga mata ni Ana ay nagpadalawang isip sa kanya. Sige, pero sandali lang ha. Huwag kang gagawa ng gulo sa lobby. Tumango si Ana at nagmamadaling pumasok. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay sumalubong sa kanyang balat, kabaligtaran ng pawis na bumabasa sa kanyang likod. Ang bango ng lavender aromatherapy at mahinang classical music ay sumalubong sa kanya, malayong malayo sa amoy bawang na nakakapit pa rin sa kanyang duster. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa malawak na restaurant. Isang chandelier na kristal ang nakasabit sa kisame. Ang mga waiter na nakaitim na vest at bowtie ay naglalakad dala ang mga silver na tray. At doon, sa isang bilog na mesa, malapit sa malaking bintana na nakaharap sa hardin, nakita niya siya. Si Rafael, nakaupong tuwid, tumatawa habang hawak ang isang wine glass. Napakakisig at kagalang-galang niyang tingnan. Sa harap niya ay isang matandang lalaki na nakakulay abong Amerikana. Marahil iyon ang kliyente niya. Ngunit naningkit ang mga mata ni Ana nang makita ang ikatlong tao sa mesa. Isang magandang batang babae na may mahabang buhok at nakasuot ng pulang bestida na hapit sa kanyang balingkinitang katawan. Ang babae ay nakaupo nang napakalapit kay Rafael. Minsan pa nga'y hinahawakan nito ang braso ni Rafael kapag tumatawa. Kumabog ang dibdib ni Ana. Hindi niya natatanda ang sinabi ni Rafael na magsasama siya ng babaeng kasama, pero iwinaksi niya ang pagdududa. Baka sekretarya ng kliyente, pilit na pagiging positibo ni Ana. Ang pinakamahalaga ngayon ay iligtas ang mukha ng kanyang asawa. Huminga ng malalim si Ana, hinigpitan ang hawak sa pitaka ni Rafael at nagsimulang lumakad palapit. Ang tunog ng kanyang tsinelas ay umalingaw-ngaw sa eleganteng katahimikan ng lugar, kaya't napalingon ang ilang bisita na nakakunot ang noo. 5 metro na lang ang layo. Nakita ni Ana na lumingon si Rafael sa kanyang direksyon. Ang ngiti sa mukha ng kanyang asawa ay biglang naglaho, napalitan ng isang ekspresyon na hindi pa niya nakikita dati. Isang halo ng matinding gulat at purong pandidiri. Namutla ang mukha ni Rafael, nanlaki ang kanyang mga mata at nagbibigay ng senyas na huminto si Ana. Ngunit huli na ang lahat. Itinaas na ni Ana ang kanyang kamay at marahang tumawag na may inosenteng ngiti ng ginhawa. Mahal, Rafael, hindi malakas ang kanyang boses, pero sapat na para mapatahimik ang kanilang mesa. Lumingon ang kliyente ni Rafael, lumingon ang magandang babae sa tabi niya, at si Rafael, ang asawang ipinaglaban niya, ay tumingin sa kanya
na para siyang dumi na natapakan ng sapatos nito. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanilang mesa, mas malamig pa kaysa sa ihip ng aircon. Ang kamay ni Ana na may hawak na makapal na leather wallet ay nanatiling nakabitin sa hangin, naninigas at nanginginig. Ang kanyang ngiti ng ginhawa ay dahan-dahang nawala, napalitan ng pagkalito na gumapang sa kanyang lalamunan. Hinintay niyang tumayo si Rafael, yakapin siya, o kahit man lang magpasalamat dahil iniligtas niya ang buhay nito mula sa kahihiyan dahil sa kawalan ng pera. Pero hindi gumalaw si Rafael. Ang lalaki ay nanigas na lamang na may namumulang mukha. Nagtiim ang kanyang panga hanggang sa lumitaw ang mga ugat sa kanyang leeg. Ang tingin ng kanyang mga mata ay hindi tingin ng pagmamahal ng isang asawa, kundi tingin ng isang amo na nakahuli ng daga mula sa kanal na pumasok sa kanyang malinis na sala. Mr. Rafael, basag ng matandang lalaki sa harap ni Rafael ang importanteng kliyente sa katahimikan. Ibinaba nito ang kanyang table napkin at tiningnan si Ana na may nakakunot na kilay, saka bumaling kay Rafael. Bahagyang kumunot ang ilong nito na para bang may naamoy na hindi kaaya-aya sa gitna ng bango ng stick at mamahaling alak. Kilala mo ba ang babaeng to? Kumabog ng malakas ang puso ni Ana. Ibubuka na sana niya ang kanyang bibig para sumagot, asawa niya po ako, pero mas mabilis si Rafael, mas mabilis at mas malupit. Hindi. Mabilis na sagot ni Rafael na may bahagyang panginginig sa boses dahil sa taranta. Peke siyang tumawa. Isang tawang halatang pilit at kaawa-awa. Pasensya na, Mr. Cruz, pasensya na po. Hindi ko siya kilala. Mukhang nagpabaya ang security ng restaurant na to at nakapasok ang mga ganitong tao sa VIP area. Gumuho ang mundo ni Ana. Nang hina ang kanyang mga tuhod na parabang ang marmol na sahig sa ilalim niya ay naging kumunoy. Mahal, mahinang bulong niya, nagbara ang kanyang lalamunan. Ako to, si Ana. Dinala ko ang pitaka mo, tama na. Biglang tumayo si Rafael, kaya't umugong ang kanyang upuan sa sahig. Sinamaan niya ng tingin si Ana. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Isang bagay na nagpatiklop sa loob ni Ana. Hoy miss, kung mamamalimos ka, huwag dito. Paulit-ulit ko nang sinabi sa security na paalisin ang mga pulubing namimilit. Hindi na napigilan ni Ana ang pagtulo ng kanyang mga luha. Pulubi, ang sarili niyang asawa, ang taong ipinaghahanda niya ng almusal tuwing umaga, ang taong hinahalikan niya ang kamay bago umalis papuntang trabaho, ay tinawag siyang pulubi sa harap ng ibang tao. Ang magandang babae sa tabi ni Rafael ay tinakpan ang kanyang ilong gamit ang isang eleganteng panyong sutla. Ang matatalim niyang mata ay sinuri ang itsura ni Ana mula sa kupasing maong jacket sa duster na sumisilip sa ilalim nito hanggang sa maruming tsinelas. Bahagyang umangat ang gilid ng kanyang labi sa pandidiri. Yak! Ang baho naman. Maarting reklamo ng babae, iwinawasiwas ang kamay sa harap ng mukha. Amoy bawang at pawis. Nakakawalang gana. Paalisin mo na yan. Nawawalan na ako ng ganang kumain. Ang mga salitang iyon ay parang isang mainit na sampal sa pisngi ni Ana. Alam niyang hindi pa siya naliligo. Alam niyang amoy kusina siya, pero nagkaganito siya para kay Rafael. Para pagsilbihan ang asawang ngayon ay nakatingin sa kanya na para siyang bulok na basura. Rafael, ang sama mo. Sinubukan ni Ana na humakbang, iwinawasiwas ang pitaka bilang ebidensya. Hindi ako pulubi. Ito ang pitaka mo, naiwan sa nightstand. Hinablot ni Rafael ang pitaka na parang isang mandurukot na takot mahuli. Mabilis niyang itinago ito sa bulsa ng kanyang Amerikana bago pa ito makita ng malinaw ni Mr. Cruz. Ah, so ikaw pala ang nakapulot ng pitaka kong nahulog sa parking kanina? Binaligtad ni Rafael ang katotohanan. Nang walang kahirap-hirap, nagbago ang kanyang mukha at naging kagalang-galang. Salamat sa pagsasauli. Pero ang paraan ng pagpasok mo rito ay napakabastos. Naiistorbo mo ang bisita ko. Natulala si Ana, napipi siya. Paanong mayroong taong ganito kasama? At ang taong iyon ay ang kanyang asawa. Tila nag-alinlangan si Mr. Cruz. Tumingin siya kay Ana na tahimik na umiiyak, saka kay Rafael. Rafael, parang kilala ka niya. Sigurado ka bang nakapulot lang siya ng pitaka? Malamig na pawis ang tumulo sa noo ni Rafael.
Alam niyang kailangan niyang paalisin si Ana bago siya mabuking. Mabilis niyang nilibot ang mesa, hinawakan ang braso ni Ana ng napakahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa balat nito. Sumama ka sa akin sandali. Bulong ni Rafael sa tainga ni Ana. Ang boses niya ay mababa at puno ng kamandag. Huwag ka nang magsalita ulit o hihiwalayan kita ngayon din. Ang pananakot na iyon ay tuluyang nagpatahimik kay Ana. Ang salitang hiwalayan ay isang bangungot na lagi niyang iniiwasan. Isang bilin mula sa kanyang yumaong ina na laging nagsasabing dapat niyang ipaglaban ang kanyang pamilya anuman ang mangyari. Kinaladkad ni Rafael si Ana palayo sa VIP table. Itinutulak siya patungo sa isang sulok na malayo sa mga tao, malapit sa pasilyo papuntang kusina. Ilang waiter ang napatingin sa kanila nang may pagtataka. Pero nagkunwari si Rafael na galit, na para bang pinapagalitan niya ang isang palpak na empleyado. Pagdating nila sa isang bakanteng mesa na nakatago sa likod ng isang malaking haligi, marahas na binitiwan ni Rafael ang kamay ni Ana, natumba si Ana at napaupo sa silya. Makinig kang mabuti, Ana. Dinuro ni Rafael ang mukha ni Ana. Nanginginig ang daliri sa galit. Ang boses niya ay pabulong, pero matalim. Ipinahiya mo ako ng husto. Tingnan mo nga ang itsura mo. Parang galing sa basura. Anong sasabihin ni Mr. Cruz kapag nalaman niyang ang asawa ko ay mukhang labandera? Ha? Nagmamadali ako, mahal. Baka hindi ka makapagbayad. Humikbi si Ana. Nakayuko siya. Tumutulo ang luha sa kanyang kandungan. Palusot. Putol ni Rafael. Sumulyap siya sa VIP table sa dikalayuan. Ang kliyente niya at ang babae ay tila nag-uusap habang hinihintay siyang bumalik. Naisip ni Rafael na hindi niya basta-basta maitataboy si Ana palabas dahil makakatawag na naman ito ng pansin. Kailangan niya ng paraan para patahimikin si Ana pansamantala hanggang sa makatakas siya. Isang tusong ideya ang pumasok sa isip ni Rafael. Ang kanyang tensyonadong mukha ay dahan-dahang ngumiti, isang mapanlinlang na ngiti na madalas niyang gamitin. Okay, sorry, nagalit lang ako, sabi ni Rafael. Lumambot ang kanyang tono pero nanatiling malamig ang kanyang mga mata. Gutom ka na siguro, katatakbo mo kanina? Tumingala si Ana, umaasang may natitira pang kabaitan sa puso ng kanyang asawa. Tumawag si Rafael ng isang waiter. Boss, paki-order ang pinakakumpletong set meal para sa babaeng ito. Appetizer, main course, hanggang sa pinakamahal na dessert. Hayaan siyang kumain ng tahimik dito. Tumango ang waiter at nagsulat. Tiningnan ni Ana si Rafael nang may pagkalito. Mahal, hindi na ako kakain. Uuwi na lang ako. Huwag kang sumuway. Nanlisik muli ang mga mata ni Rafael at mabilis nang umiti nang mapansin ng waiter. Kumain ka, Ana. Tanda ng pasasalamat ko to sa paghatid mo ng pitaka. Maghintay ka dito hanggang matapos ang meeting ko. Huwag kang aalis. Huwag kang tatayo sa upuang yan hanggang sunduin kita. Naiintindihan mo? Tumango si Ana nang may pag-aalinlangan. May kakaiba siyang nararamdaman pero kumakalam na talaga ang kanyang tiyan at nanghihina ang kanyang mga tuhod. Baka tama si Rafael. Kailangan niyang maghintay hanggang matapos ang trabaho nito para makauwi sila ng sabay at makapag-usap ng maayos. Tandaan mo, manahimik ka dito at kumain. Huwag ka nang gumawa ng kahihiyan. Huling bilin ni Rafael. Tumalikod ang lalaki, inayos ang kanyang Amerikana at bumalik sa VIP table na may malapad ng ngiti. Iniwan si Ana na mag-isa sa sulok ng mamahaling restaurant. Hindi alam ni Ana na ang ngiting iyon ni Rafael ay isang ngiti ng pamamaalam na wawasak sa kanyang buhay sa loob ng ilang oras. Isa-isang dumating ang mga pagkain, inihain ng dalawang waiter na may mga seryosong mukha. Ang malalapad na plato na may maliliit at artistikong pagkain ay pumuno sa mesa ni Ana. Mayroong steak na mamula-mula pa sa gitna, isang malapot na sopas na kulay kahel at isang dessert na naglalabas ng malamig na usok. Nalunok ni Ana ang kanyang laway hindi dahil sa gana, kundi dahil sa kaba. Hindi niya alam kung paano kainin ang mga ito. Sa bahay, sanay siyang kumain gamit ang kamay o isang manipis na stainless steel na kutsara. Dito, sa tabi ng kanyang plato, may 3 uri ng tinidor at 2 kutsilyo na kumikinang sa ilalim ng chandelier.
Sumulyap siya sa paligid. Ang mga tao ay kumakain ng may grasya, mahina ang tunog ng mga kubyertos at nag-uusap sa mababang boses. Samantalang siya ay nakaupo ng nakayukyok, suot ang kupasing maong jacket, malagkit na buhok at mamantikang mukha. Pakiramdam ni Ana ay para siyang isang kulugo sa mukha ng isang prinsesa maliit, nakakadiri at gustong-gusto ng alisin. Pasikreto niyang tiningnan ang VIP table sa kabilang dulo ng silid. Si Rafael ay tumatawa ng malakas bilang tugon sa biro ni Mr. Cruz. Ang magandang babae na nakapulang bestida, ang katrabaho raw, ay lalo pang lumapit kay Rafael, may ibinubulong na nagpangiti sa kanyang asawa. Kumirot ang puso ni Ana na parang hinihiwa. Ting! Nag-vibrate ang cellphone ni Ana sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Mahal. Agad niya itong binuksan. Kumabog ang kanyang dibdib, umaasang pinapalapit siya ni Rafael o ipapakilala bilang asawa. Ngunit nawasak ang pag-asang iyon nang mabasa niya ang mga salita sa screen. Rafael, huwag ka ngang tingin ng tingin dito. Nakakairita. Nagtatanong si Mr. Cruz kung bakit daw nakatingin sa akin yung pulubi. Rafael, kumain ka lang ng tahimik. Yumuko ka. Muling namuo ang luha sa mga mata ni Ana. Agad siyang yumuko, sumunod sa utos ng kanyang asawa na parang isang kalabaw na hinihila sa ilong. Takot siyang magalit si Rafael. Takot siyang hiwalayan. Ana, sige mahal, sorry, kakain na ako. Ana, bayad na ba to? Wala akong dalang pera. Rafael, oo. Rafael, pagkatapos mong kumain, umuwi ka na agad. Daan ka sa pinto sa may kusina. Huwag sa labi. Nakakahiya. Gabi na ako uuwi. Huwag mo na akong hintayin. Nakahinga ng maluwag si Ana. Kahit papaano, may responsibilidad pa rin si Rafael. Nanginginig ang kamay, kinuha niya ang pinakamalaking tinidor at tinusok ang stick. Walang lasa ito sa kanyang panlasa, natabunan ng pait sa kanyang puso. Ang karne na sinasabing libo-libo ang halaga ay parang goma na mahirap lunukin dahil sa bukol sa kanyang lalamunan na pumipigil sa kanyang pag-iyak. Kumain siya ng mabilis, gustong-gusto ng umalis sa impyernong ito na nagpapanggap na paraiso, bawat subo ay parusa. Iniisip niya kung gaano kahihiya si Rafael na magkaroon ng asawang tulad niya na kailangan pang itago sa isang sulok at tawaging pulubi. Tiyaga lang, Ana. Para to sa karir ni Rafael. Kapag naging successful siya, tayo rin naman ang makikinabang, bulong niya sa sarili. Inuulit ang mantra ng pasensya na laging itinuturo ng kanyang yumaong ina. Paglipas ng 15 minuto, ubos na ang laman ng plato ni Ana. Pinunasan niya ang kanyang bibig at naglakas loob na tumingala para tingnan ang kanyang asawa sa huling pagkakataon bago umalis. Dugdug. Tumigil sandali ang tibok ng puso ni Ana. Ang VIP table ay bakante. Ang mga upuang inukupa ni na Rafael, Mr. Cruz at ng babaeng nakapula ay wala ng laman. Ang mga maruruming plato ay hindi pa naaalis, pero ang mga tao ay wala na. Sinakop ng gulat si Ana. Tumayo siya, ligaw na inilibot ang mga mata sa buong restaurant. Baka nasa banyo sila o nagbabayad sa cashier. Naghintay si Ana ng may kaba. 1 minuto, 5 minuto, 10 minuto walang senyales na babalik si Rafael. Isang masamang pakiramdam ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang tiyan patungo sa kanyang dibdib. Isang napakalakas na kutob. Muli niyang kinuha ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang call button para sa numero ni Rafael. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Sinubukan niyang mag-chat. Ana, mahal, nasaan ka? Bakit walang tao sa table niyo? Ang mensahe ay nanatiling single check. Ang profile picture ni Rafael, na dati nagpapakita ng kanyang makisig na mukha, ay biglang naging isang blankong kulay abo. Ang online status sa ilalim ng kanyang pangalan ay nawala. Nanlamig ang dugo ni Ana. Na-block siya. Excuse me, ma'am. Isang malalim na boses ang gumulat kay Ana. Lumingon siya at nakita ang isang lalaking waiter na nakatayo sa tabi ng kanyang mesa na may seryosong mukha. May hawak siyang isang maliit na folder. Opo, kuya. Paos na sagot ni Ana. Tapos na po ang mesa na ito. Lilinisin na po namin. Malamig na sabi ng waiter. Ah, opo. Yung asawa ko.
Yung lalaki po sa VIP table kanina. Nakapagbayad na po ba? Tanong ni Ana na puno ng pag-asa. Sabi niya po kasi siya na ang magbabayad. Tinaas ng waiter ang isang kilay. Nagbago ang kanyang tingin. Si Mr. Rafael po ba ang tinutukoy ninyo? Kasama ni Mr. Cruz? Opo, tama. Si Mr. Rafael at ang mga kasama niya ay umalis na po sa restaurant gamit ang VIP exit. Mga 15 minuto na ang nakalipas, ma'am. Sinabi po niya na hiwalay ang bill ng mesang ito at hindi niya sagutin, diretsong sagot ng waiter, walang bahid ng awa. Umikot ang mundo ni Ana. Ang marmol na sahig na kanyang tinatapakan ay tila gumuho. Hiwalay. Hindi niya sagutin. Nauutal si Ana. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang patay. Pero, asawa niya po ako, kuya. Siya po ang nag-order nito lahat. Paumanhin po, ma'am. Malinaw po ang instruksyon. Ang bill po ng mesang ito ay hiwalay, matigas na sabi ng waiter. Binuksan niya ang folder at inabot ang isang mahabang piraso ng papel kay Ana. Pakibayaran na lang po. Tiningnan ni Ana ang numerong nakasulat sa pinakailalim ng papel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makahinga. Ang sunod-sunod na zero ay tila nangiinsulto sa kanyang kahirapan. Kabuuang bayarin, AW 15,500, kasama na ang service charge. Kinapa ni Ana ang bulsa ng kanyang jacket, walang laman. Ang pitaka ni Rafael ay dala na ng kanyang asawa. Sa bulsa ng kanyang duster ay mayroon lamang mga barya na sukli sa pinamalengke, nagkakahalagang UAL 45 at isang susi ng bahay. Kuya, wala po akong pera, pabulong na sabi ni Ana. Nagsimula ng bumuhos ang kanyang mga luha. Bumuntong hininga ang waiter na para bang inaasahan na niya ito. Itinaas niya ang kanyang kamay, nagbigay ng senyas sa isang tao sa kabilang dulo. Mula sa direksyon ng kusina, isang matipunong lalaki na nakaitim na suit at may name tag na manager ang mabilis na lumapit na may galit na mukha. Isang nakakatakot na aura ang bumabalot sa kanya. Anong problema dito? Tanong ng manager. Ang kanyang baritonong boses ay umalingaw-ngaw kaya't napalingon ang ilang bisita. Umatras si Ana na corner sa pagitan ng mamahaling mesa at malamig na pader. Nag-iisa siya, iniwan at pinagplanuhan ng sarili niyang asawa. At ngayon, hinaharap niya ang isang panganib na hindi niya kailanman inakala sa buong buhay niya. Ang manager ay parang isang pader na nakatayo sa harap ni Ana. Ang kanyang pangalan ay nakaukit sa isang gintong nameplate, Reyes. Hindi siya sumisigaw, pero ang kanyang mababa at mariing pananalita ay mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Hindi kami tumatanggap ng drama dito, ma'am. Simple lang ang pagpipilian. Bayaran ang bill na AW 15,850 ngayon o tatawag ako ng pulis para dalhin ka sa presinto sa salang estafa. Umiling si Ana sa takot. Ang kanyang mga luha ay bumuhos sa kanyang marungis na pisngi. Hinawakan niya ng mahigpit ang mantel, naghahanap ng makakapitan sa gitna ng kanyang gumuguhong mundo. Sa ngalan po ng Diyos, sir, hindi po ako manloloko. Basag na sabi ni Ana, kaawa-awa. Asawa po ako ni Mr. Rafael. Nakaupo po siya doon kanina. Siya po ang nag-utos sa akin na kumain. Pakiusap po, tanungin niyo siya. Suminghal si Mr. Reyes. Ipinag-cross niya ang kanyang mga braso. Tinitingnan si Ana ng may paghamak para malaman niyo bago umalis si Mr. Rafael. Nag-iwan siya ng espesyal na mensahe sa aming receptionist. Natigilan si Ana, hindi makahinga. Anong mensahe? Yumuko ng bahagya si Mr. Reyes, inilapit ang kanyang mukha kay Ana para mas malinaw at mas masakit ang kanyang mga salita. Sabi niya, mag-ingat kayo sa babaeng gusgusin na nakaupo sa sulok. Stalker ko yan na may obsession sa akin. Kung aaminin niyang asawa ko siya o hihilinging isama sa bill ko ang kinain niya, huwag kayong maniwala. Hindi ko siya kilala. Iyon mismo ang sinabi ng asawang ipinagmamalaki mo. Dug, parang tinamaan ng kidlat ang puso ni Ana. Nanghina ang kanyang buong katawan. Stalker. Baliw. Kaya pala, hindi ito aksidente. Hindi nakalimot si Rafael. Sinadya niyang itrap siya. Ang sarili niyang asawa ang nagplano nito para ipahiya siya, ikulong at baka makulong pa dahil lang dumating siyang nakagusgusing damit.
Hindi maaari, bulong ni Ana, blanko ang tingin sa sahig. Asawa ko siya, 5 taon na kaming kasal. Tama na ang kalokohan, sigaw ni Mr. Reyes. Naubos na ang kanyang pasensya, pumitik siya. 2 security guard ang agad na lumapit at pumagitna kay Ana. Kapkapin niyo ang bag niya. Kunin lahat ng mahahalagang gamit bilang prenda, utos ni Mr. Reyes. Huwag, sigaw ni Ana, nang pilit na kunin ang kanyang maliit na sling bag. Huwag po, pamana po, yan ang nanay ko. Walang pakialam ang guard. Itinapon niya ang laman ng bag ni Ana sa mesa. Kaawa-awang gumulong ang laman nito. Barya na nagkakahalagang 45 de 5, isang plastik na suklay na may 2 bungi, lukot na tissue at ang susi ng bahay na may maruming keychain. Ang ibang mga bisita ay lantaran ng nanonood. Ang ilan ay nagbubulungan. Mayroon ding naglabas ng cellphone para i-video ang eksena. Nakakadiri. Kumakain sa ganitong lugar pero awa ang puhunan, sabi ng isang sosyal na ginang sa kabilang mesa, sinadyang lakasan. Suminghal si Mr. Reyes nang makita ang mga gamit ni Ana. Walang halaga. Napunta ang kanyang tingin sa nag-iisang electronic device doon, ang cellphone ni Ana, nabasag ang screen. Kunin niyo ang cellphone, utos ni Mr. Reyes. Wag, nagpumiglas si Ana, sinusubukang abutin ang cellphone. Nasa loob niyon ang mga alaala niya kasama ang yumaong ina at ang tanging ebidensya ng kanilang pag-uusap ni Rafael. Kapag kinuha iyon, mawawala na sa kanya ang lahat. Pakiusap po, sir. Wag niyong kunin ang cellphone ko. Hinawakan ng isang guard ang braso ni Ana at ipinilipit sa likod hanggang sa mapangiwi si Ana sa sakit. Kinuha ni Mr. Reyes ang cellphone, pinindot ang power button. Nakita niya ang wallpaper, isang litrato mula sa kasal ni na Ana at Rafael 5 taon na ang nakalipas. Si Rafael na matamis ang ngiti at si Ana na maganda sa kanyang simpleng Filipiniana. Natigilan sandali si Mr. Reyes. Totoo ang ebidensya. Asawa nga niya ito. Ngunit sa halip na maawa, lalo pang tumigas ang kanyang ekspresyon. Sa mundo ng mamahaling restaurant, laging tama ang mayaman at laging mali ang mahirap kung gusto ni Mr. Rafael, isang VIP client na ituring na estranghero ang babaeng ito, susundin ni Mr. Reyes ang gusto ng pera, hindi ang katotohanan. Itong bulok na cellphone, baka i-1,000 lang ang halaga nito sa Green Hills. Malayo pa, sa ala 15,000, malamig, nasabi ni Mr. Reyes. Ibinulsa niya ang cellphone ni Ana. Dalhin niyo yan sa likod. Paghugasin niyo ng plato o paglinisin ng banyo hanggang may dumating na kamag-anak na magbabayad. Kung wala pa ring magbayad hanggang closing time, i-turn over sa pulis. Opo, sir. Kinaladkad si Ana. Ang kanyang mga paa ay sumasayad sa sahig dahil wala na siyang lakas tumayo. Natanggal ang isang tsinelas niya, naiwan sa ilalim ng mesa bilang saksi sa kanyang pagkasira. Rafael, umunggol si Ana, isang sigaw ng desperasyon na umalingaw-ngaw sa mamahaling silid. Pero wala si Rafael doon. Ang nandoon lang ay mga tingin ng pandidiri at mga kamera ng cellphone na nagre-record ng kanyang kahihiyan. Dinala siya sa pasilyo, papuntang kusina. Ang mabangong amoy ng pagkain ay napalitan ng amoy ng sabon at bulok na pagkain. Itinulak siya sa isang maliit na kwarto na puno ng mga karton at gamit panlinis. Dito ka lang, huwag kang tatakas, sigaw ng guard bago isara ng malakas ang pinto at ilak mula sa labas. Blag, madilim, mabaho. Napaupo si Ana sa malamig at mamasa-masang sahig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Nanginginig ang kanyang katawan sa tahimik na pag-iyak. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa takot na makulong. Si Rafael, ang lalaking pinagsilbihan niyang parang hari, ang lalaking inuna niya sa lahat, ay pinatay siya nang hindi siya hinahawakan. Sa kadiliman, sa gitna ng kanyang mga hikbi, hindi napansin ni Ana na sa isang sulok ng kwarto ay may maliit na butas ng bentilasyon na konektado sa hallway ng mga empleyado. At sa likod ng butas na iyon, isang pares ng matandang mata ang nagmamasid sa kanya ng may awa at pigil na galit. Amoy kulob ang maliit na bodega, pinaghalong amoy ng basang-basahan, matapang na panlinis at maalikabok na mga karton.
Isang madilaw na bumbilya lang ang kumikislap sa kisame na tila naghihingalo rin kasama ng kapalaran ni Ana. Nakaupo si Ana sa sulok, mahigpit na yakap ang kanyang mga tuhod. Ang lamig ng sahig ay tumatagos sa kanyang manipis na duster hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit ang lamig na iyon ay walang-wala kumpara sa panlalamig ng kanyang puso. Sa katahimikan, ang mga boses mula sa nakaraan ay umikot sa kanyang isipan na parang sirang plaka. Naalala niya 5 taon na ang nakalipas nang dumating si Rafael para hingin ang kanyang kamay, dala lamang ang isang pares ng murang silver na singsing at matatamis na pangako. Noon, wala pang wala si Rafael. Ang kanyang motor ay laging nasisira, ang kanyang mga damit ay iyon-iyon lang. Si Ana ang nag-ipon mula sa kanyang sahod sa pabrika para ibili si Rafael ng disenteng sapatos. Si Ana ang nagbenta ng gintong pulseras na pamana ng kanyang ina para may pambayad si Rafael sa isang certification. Tiyaga lang, mahal. Pag naging successful ako, ikaw ang magiging reyna ko. Hindi mo na kailangang magtrabaho. Bibilhan kita ng mga alahas, sabi ni Rafael noon, kumikinang ang mga mata. Mapait na tumawa si Ana. Reyna, bulong niya. Muling tumulo ang luha. Anong klasing reyna ang inaakusahang magnanakaw at tinatawag na pulubi ng sarili niyang hari? Kinapa niya ang kanyang leeg. Walang alahas. Isang luma at nangingitim na tansong kwintas na may hugis buwan na pendant lang ang naroon. Ito ang tanging ari-arian na pinilit niyang ingatan. Pamana ng kanyang ina na natagpuan niya sa kahon ng pananahi nito bago ito mamatay. Madalas siyang utusan ni Rafael na itapon ang pangit na kwintas, pero laging tumatanggi si Ana. Ngayon, pakiramdam ni Ana ay isa siyang tanga. Ibinigay niya ang kanyang kabataan, kagandahan at dignidad para sa isang lalaking ni hindi siya kayang aminin sa harap ng iba. Ang gutom na kanina'y nararamdaman niya ay nawala, napalitan ng pagduduwal dahil sa stress, creak. Ang tunog ng kinakalawang na pinto ay gumulat kay Ana. Nanginginig, sumandal siya sa pader, handa sa mga masasakit na salita ni Mr. Reyes o sa marahas na pagkaladkad ng mga guwardiya. Pero walang sigaw. Ang pumasok ay isang matandang lalaki na bahagyang kuba. Nakasuot siya ng kupas na asul na uniforme ng janitor. Maputi na ang kanyang buhok at ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot. May dala siyang isang basong plastik na may tubig. Dahan-dahang pumasok ang matanda. Isinara ang pinto ng walang ingay. Inilagay niya ang walis sa isang sulok at lumakad nang paika-ika palapit kay Ana. Inom ka muna, ne, sabi ng matanda. Malumanay ang boses, kabaligtaran ng kalupitan ng mga tao sa restaurant. Nag-aalangan si Ana. Ang mga mata ng matanda ay malumanay, nagpapaalala sa kanyang yumaong ama. Wala po akong pambayad sa tubig, sabi ni Ana. Ngumiti ang matanda, libre to, galing sa dispenser ng mga empleyado. Inom ka, namumutla ka. Nanginginig na tinanggap ni Ana ang baso. Nilagok niya ito, ang malamig na tubig ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Salamat po, sabi ni Ana. Ang matanda, na may pangalang Nestor sa kanyang name tag, ay umupo sa sahig malapit kay Ana. Nakita ko lahat kanina, sabi ni Mang Nestor. Naglilinis ako, malapit sa haligi noong kinaladkad ka ng asawa mo. Narinig ko rin ang sinabi niya sa manager. Yumuko si Ana sa hiya. Nandidiri po siguro kayo sa akin. Hindi ikaw ang dapat mahiya, ne. Siya. Mariing sabi ni Mang Nestor. Biglang nagbago ang kanyang tono. Naging mas may autoridad. Simple lang ang damit mo, pero tapat ang mga mata mo. Samantalang siya, mamahalin ang suot, pero ang puso niya, mas marumi pa sa pinaglinisan ko. Ang mga simpleng salitang iyon ay nagpabagsak sa depensa ni Ana. Muli siyang napahagulgol. Gusto ko lang pong ihatid yung pitaka niya. Natakot po akong mapahiya siya. Humikbi si Ana. Bumuntong hininga si Mang Nestor. Kinuha niya ang isang malinis na panyo mula sa kanyang bulsa. Punasan mo ang mga luha mo. Masyadong mahalaga ang luha ng isang mabuting babae para iyakan ang isang lalaking nakalimot sa kanyang pinanggalingan, sabi ni Mang Nestor. Habang inaabot ni Ana ang panyo, bahagyang umangat ang manggas ng kanyang jacket, ipinapakita ang kwintas na may hugis buwan.
Nanlaki ang mga mata ni Mang Nestor, nanigas ang kanyang katawan. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa kwintas ni Ana. Nanginginig na sabi ni Mang Nestor, patingin nga ng kwintas mo. Nagtaka si Ana pero tumango. Pamana po ito ng nanay ko. Lumapit si Mang Nestor, sinuri ang isang maliit na ukit sa likod ng pendant. Hindi siya makahinga. Kilala niya ang ukit na iyon. Hindi iyon isang ordinaryong kwintas. Iyon ay susi sa isang matagal nang nawawalang nakaraan. Bago pa makapagtanong si Mang Nestor, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Blag! Si Mr. Reyes ang nakatayo roon, galit na galit. Sa likod niya ay 2 pulis. Nandito ka lang pala, sigaw ni Mr. Reyes. Tiningnan niya nang may pandidiri si Mang Nestor. Hoy, Nestor, anong ginagawa mo diyan? Kakunsaba ka ba ng manlolokong to? Lumabas ka na't magtrabaho o kakaltasan ko ang sahod mo. Bumaling si Mr. Reyes kay Ana nang may ngiti ng tagumpay. Tapos na ang oras mo. Walang dumating, walang nagbayad. Ngayon, magpaliwanag ka sa presinto. Sumenyas si Mr. Reyes sa mga pulis. Dalhin niyo yan. Lumapit ang isang pulis, hawak ang isang malamig na posas. Tumayo ka, napasigaw si Ana. Tapos na ang buhay ko, naisip niya. Ngunit bago pa siya mahawakan ng pulis, isang makulubot ngunit matatag na kamay ang humawi sa kamay ng pulis. Tumayo ng tuwid si Mang Nestor. Hindi na siya kuba. Tumayo siya sa pagitan ni Ana at ng mga pulis. Pinoprotektahan ang babae. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang aura na nagpatigil sa lahat. Huwag niyong hahawakan yan, sabi ni Mang Nestor sa isang mababa at nagbabantang boses. Tumawa si Mr. Reyes. Nababaliw ka na ba, Nestor? Tumabi ka diyan. Kinuha ni Mang Nestor ang isang napakamahal na wallet na gawa sa balat ng buwaya mula sa kanyang likurang bulsa, isang bagay na hindi tugma sa kanyang uniforme. Mula roon, inilabas niya ang isang itim na card na may gintong gilid. Isang black card, isang unlimited credit card na pag-aari lamang ng iilang pinakamayayamang tao sa mundo. Inihagis niya ito sa mukha ni Mr. Reyes. Iswipe mo yan, malamig na sabi ni Mang Nestor. Bayaran mo ang lahat ng utang niya. Bilhin mo na rin ang restaurant na to kung gusto mo at tanggalin mo ang sarili mo sa trabaho ngayon din. Ang itim na card na may gintong gilid ay lumipad sa hangin, dahan-dahang umikot bago tumama sa dibdib ni Manager Reyes. Agad na nasalo ni Reyes ang card. Tahimik. Ang tanging maririnig ay ang hirap na paghinga ni Ana. Ang 2 pulis ay nagkatinginan, nalilito. Tiningnan ni Reyes ang card. Una, gusto niyang tumawa. Iniisip na isa itong laruan, ngunit ang tawa ay natigil sa kanyang lalamunan nang maramdaman niya ang bigat at lamig ng card. Gawa ito sa metal, hindi plastik. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabasa ang pangalang nakaukit doon, Nestor Villarama. Ang mukha ni Reyes ay namutla, nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nestor Villarama, ang pangalang iyon ay isang alamat. Ang may-ari ng Villarama Group, isang dambuhalang korporasyon na nagmamay-ari ng 12 dosenang hotel, property, at siyempre, ang Celeste Fine Dining. Hindi maaari, nauutal na sabi ni Reyes. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa card at sa matandang nakauniforme. Kayo po si Sir Nestor. Ang big boss? Hindi sumagot si Mang Nestor, o mas tamang sabihing, si Mr. Villarama. Tinanggal niya ang kanyang kupasing sombrero. Kahit nakasuot pa rin ng maruming uniforme, ang kanyang aura ay tuluyang nagbago. Hindi na siya isang utusan, kundi isang emperador. Bakit? Nagulat ka bang makita ang may-ari ng kumpanya mo na naglilinis ng sahig? Kalmadong sabi ni Mr. Villarama. Nagsasagawa ako ng regular na inspeksyon, nagpapanggap para makita kung paano nyo tratuhin ang mga customer, at ang resulta, nakakadismaya. Nabitawan ni Reyes ang card. Agad siyang lumuhod sa paanan ni Mr. Villarama. Patawad po, sir. Hindi ko po alam. Kung alam ko lang po. Kung alam mong ako yan, hahalikan mo ang mga paa ko. Pero dahil akala mo si Ana lang siya, isang babaeng walang kalaban-laban, inapakan mo ang kanyang pagkatao, malamig na sabi ni Mr. Villarama. Tumingin siya sa mga pulis. Mga sir, maaari na kayong umalis. Walang krimen dito. Ang bill ng babaeng ito ay babayaran ko ng 10 beses at ang taong ito, tinuro niya si Reyes,
ay ipoproseso ko dahil sa pang-aabuso sa kapangyarihan. Mabilis na umalis ang mga pulis. Sila na lang 3 ang natira. Si Ana ay nakasandal pa rin sa pader, hindi makapaniwala. Ang janitor na nagbigay sa kanya ng tubig ay isang bilyonaryo. Lumuhod si Mr. Villarama sa harap ni Ana. Muling lumambot ang kanyang tingin. Patawarin mo ako. Ne, huli na akong kumilos. Gusto kong makita kung gaano kabulok ang pamamalakad dito, pero hindi ko na kayang tiisin na makita kang umiyak. Kayo po ba talaga ang may-ari nito? Mahinang tanong ni Ana. Ngumiti si Mr. Villarama. Mahabang kwento, ne. Pero mas mahalaga kaysa sa restaurant na to ang nasa leeg mo. Tinuro niya ang kwintas ni Ana. Ang nanay mo, ang pangalan ba niya ay Elena? Tanong ni Mr. Villarama. Nangingilid ang luha. Nagulat si Ana. Paano niyo po nalaman? Dahil ako ang gumawa ng kwintas na yan 30 taon na ang nakalipas para sa babaeng nagligtas ng buhay ko noong kasagsagan ng isang malaking protesta. Si Elena ay kaibigan at tagapagligtas ko. Matagal ko na siyang hinahanap para magpasalamat pero nawalan kami ng contact. Ngayon, wala na siya pero pinagtagpo tayo ng Diyos sa sarili kong lugar sa gitna ng pang-aapi sayo. Tumayo si Mr. Villarama at inilahad ang kanyang kamay kay Ana. Tumayo ka. Ne, mula ngayon, hindi ka na isang babaeng maaaring hamakin. Ikaw ang ampon na anak ni Nestor Villarama. Walang sinumang maaaring manakit sayo. Tinanggap ni Ana ang kamay. Matatag at mainit ito. Si Reyes ay nakaluhod pa rin. Sir, paano po ako? Ikaw? Tiningnan siya ni Mr. Villarama nang may pandidiri. Magimpake ka na. Tanggal ka na sa trabaho at sisiguraduhin kong malalagay ang pangalan mo sa blacklist ng lahat ng hotel at restaurant sa Pilipinas. Teka, ne, sabi ni Mr. Villarama. Ano ulit ang pangalan ng asawa mo? At saan siya nagtatrabaho? Rafael po, Rafael Castillo. Sa Primeland po, marketing manager. Natigilan si Mr. Villarama. Isang nakakatakot na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Primeland, ang liit ng mundo. Ang Primeland ay isa sa mga bago kong kumpanya. Tumingin si Mr. Villarama kay Ana, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa plano ng paghihiganti. Kaya pala ang asawang nagtapon sayo na parang basura ay kumakain mula sa pera ko. Kinuha ni Mr. Villarama ang kanyang cellphone. Kung ganoon, maglaro tayo. Ngayon, pakiramdam niya ay hari siya. Bukas, sisiguraduhin nating hindi na siya makakabili kahit kanin. Ang itim na sedan ay marahang dumausdos sa kalsada ng Makati. Sa loob, tahimik. Si Ana ay nakaupo sa malambot na upuan sa likod. Sa tabi niya, si Mr. Villarama ay nakabihis na ng isang mamahaling barong Tagalog. Tiningnan ni Ana ang kanyang refleksyon sa bintana. Kaawa-awa, namamaga ang kanyang mga mata. Gusto mo pa ng tissue, ne? Tanong ni Mr. Villarama. Umiling si Ana. Ubos na po ang luha ko. Mabuti, sabi ni Mr. Villarama. Dahil simula ngayon, hindi mo kailangan ng luha. Ang kailangan mo ay diskarte. Yumuko si Ana. Hindi pa rin po ako makapaniwala. Si Rafael, sinamahan ko siya noong wala pa siyang wala. Bakit niya ako itinapon na parang basura dahil lang sa itsura ko? Dahil nakalimutan niya kung sino ang naging pundasyon niya. Sagot ni Mr. Villarama. Ang mga lalaking tulad ni Rafael ay parang isang puno na kinalimutan ang kanyang mga ugat. Hindi niya alam na kung walang ugat, matutumba rin siya. Ibinigay ni Mr. Villarama ang cellphone ni Ana. Tingnan mo, siguradong nag-message na naman yan. Nang buksan ni Ana ang kanyang data, sunod-sunod na mensahe mula kay Rafael ang pumasok. 14 Siko, nasaan ka na? Huwag mong sabihing nandoon ka pa rin at nagpapahiya sa akin. 14 Siko 45, pabalik na ako sa opisina. Huwag kang gagawa ng drama doon. 15:10, hindi ako uuwi mamayang gabi. May overtime ako para sa promotion ko bukas. 15:15, at isa pa, itapon mo na yung jacket ng tatay mo. Nandidiri ako diyan. Ang huling mensahe ay nagpainit ng dugo ni Ana. Ang lungkot ay napalitan ng galit. Ang jacket na iyon ay ang tanging alaala na natitira mula sa kanyang ama. Sabi niya, mag-overtime siya. Nanggigigil na sabi ni Ana. Pero nakita ko siyang kasama yung babae.
Siguradong nagsasaya sila. Tama, sabi ni Mr. Villarama. Ipinakita niya ang kanyang tablet kay Ana. Ayon sa records ng kumpanya, nag-book si Rafael ng presidential suite sa Grand Maharlika Hotel, isa rin sa mga hotel ko, para daw sa client entertainment. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Hotel, oras ng trabaho, at overtime daw? Nagloloko siya, sir, bulong ni Ana. Gamit ang pera ng kumpanya pera ko para maging eksakto pagtatama ni Mr. Villarama. Ngayon, nasa iyo ang desisyon, Ana. Pwede ko siyang tanggalin ngayon din. Pwede ko siyang palayasin sa hotel na yan ng hubot-hubad. Pero sapat na ba yun para sa sakit na idinulot niya sa iyo? Umiling si Ana. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mag-apoy sa galit. Hindi po, sir. Masyadong madali yun para sa kanya. Gusto kong maramdaman niya ang naramdaman ko, mariing sabi ni Ana. Gusto kong mapahiya siya. Gusto kong makita niya ako, ang asawang tinawag niyang gusgusin na nakatayo sa isang lugar na hindi niya kayang abutin. Pagkatapos, ako naman ang magtatapon sa kanya. Matalino, puri ni Mr. Villarama. Ang kotse ay pumasok sa isang malaking mansyon. Bukas ng gabi, magkakaroon ng malaking party ang Primeland. Ang taunang gala dinner at anunsyo ng promotion ni Rafael bilang regional head. Siguradong isasama niya ang babaeng iyon bilang partner niya. Ngumiti si Ana ng mapait at sasabihin niyang may sakit ako o ayaw kong sumama. Eksakto. Pero babaguhin natin ang kwento. Sabi ni Mr. Villarama, dadating sa ko doon hindi bilang may-ari, kundi bilang panauhing pandangal na magpapakilala sa pinakabagong stockholder ng kumpanya. Sino po? Tanong ni Ana. Tinuro ni Mr. Villarama si Ana. Ikaw. Ako po, pero wala po akong pera. Mayroon kang mas mahalaga pa sa pera. Mayroon kang matatag na puso at, simula ngayon, mayroon kang buong suporta ni Nestor Villarama. Isipin mo na lang na ito ang bayad utang ko sa nanay mo. Ililipat ko ang bahagi ng aking shares sa pangalan mo para magkaroon ka ng kapangyarihan na wasakin siya sa harap ng lahat. Pero bago yan, tiningnan ni Mr. Villarama si Ana mula ulo hanggang paa. Kailangan muna nating alisin ang gusgusing, Ana. Sabi ni Rafael, nandidiri siya sa'yo. Bukas, sisiguraduhin nating hindi na siya makakatingin sa'yo dahil sa sobrang pagkasilaw. Bumaba si Ana sa kotse. Huminga siya ng malalim, nilalanghap ang hangin ng kalayaan. Wala nang amoy bawang. Tumingin siya sa langit. Sa kanyang puso, nagpaalam siya sa dating Ana, ang masunurin, ang tanga, ang nagpapaapi. Sige po, matatag na sabi ni Ana. Itinuwid niya ang kanyang likod. Turuan niyo po akong maging isang tunay na reyna. Sa kanyang bulsa, nag-vibrate muli ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Rafael. Hoy, scene lang? Sumagot ka. Saan ka natutulog? Huwag kang mag-aksaya ng pera. Hindi siya sumagot. Pinatay niya ang kanyang cellphone. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Maghintay ka lang, mahal, bulong niya. Kinagabihan, sa isang malawak na silid sa mansion ni Mr. Villarama, isang malaking pagbabago ang naganap. 3 profesional ang nag-aasikaso kay Ana. Pinapaganda ang kanyang mukha, buhok at mga kuko. Ang amoy bawang ay napalitan ng amoy lavender at karangyaan. Habang ginagawa ito, tumunog muli ang cellphone ni Ana. Mensahe mula kay Rafael. Hoy, bingi ka ba? Nasaan ka? Umuwi ka. Kapag hindi mo na ihanda ang damit ko bukas ng umaga, lagot ka sa akin. Kinuha ni Ana ang cellphone. Dati, manginginig siya sa takot. Ngayon, ngumiti lang siya ng malamig. Mabilis siyang nag-type ng sagot. Ana, sorry. Mahal, natatakot akong umuwi kasi galit ka. Dito muna ako sa kaibigan ko. Mag-focus ka na lang sa trabaho. Plansado na lahat ng damit mo sa cabinet. Alam ni Ana na hindi mag-aalala si Rafael basta't naasikaso ang mga pangangailangan nito. At tama nga siya. Rafael, mabuti naman. At alam mo, huwag ka munang umuwi. May malaking event ako bukas ng gabi. Huwag kang tatawag. Inilapag ni Ana ang cellphone. Enjoy your last night of glory, mahal, bulong niya. Pumasok si Mr. Villarama, may dalang isang magandang bestida. Handa ka na, ne? Tanong niya. Humarap si Ana
kakatapos lang lagyan ng dark maroon na lipstick, isang kulay na nagpapakita ng tapang at misteryo. Inalis ng katulong ang takip ng bestida, isang napakagandang navy blue na gawa sa sutla. Simple pero elegante. Huwag mong isuot ang diamanteng yan, utos ni Mr. Villarama. Inilabas niya ang isang maliit na kahon. Binuksan ito ni Ana. Ang tansong kwintas mula sa kanyang ina ay nandoon, pinakintab at pinalitan ng gintong kadena para malaman ni Rafael na ang bagay na pinapatapon niya ay nasa leeg na ngayon ng may-ari ng shares ng kumpanya niya, sabi ni Mr. Villarama. Kinabukasan, sa ballroom ng Grand Maharlika Hotel, puno na ng mga opisyal ng kumpanya at mga sosyal na bisita. Si Rafael ay nakatayo sa gitna, may hawak na baso ng alak, tumatawa. Sa tabi niya, nakakapit ang babaeng kasama niya sa restaurant kahapon. Siya si Stella, sekretarya ng isang direktor at kabit ni Rafael. Ang galing mo, mahal. Narinig kong pirmado na ni Mr. Villarama ang promotion mo, sabi ni Stella. Siyempre babe, pagyayabang ni Rafael. Alam ng matandang yon kung sino ang mahalaga sa kumpanya niya. Pakiramdam ni Rafael ay hari siya ng mundo. Ang kanyang baduy na asawa ay siguradong nasa bahay lang kumakain ng instant noodles. Ladies and gentlemen, please pay attention, sabi ng MC. Ngayong gabi, isang karangalan na makasama natin ang ating founder, si Mr. Nestor Villarama, para sa isang mahalagang anunsyo. Pumalakpak ng malakas si Rafael, sigurado siyang tungkol ito sa kanyang promotion. Pero hindi nag-iisa si Mr. Villarama, patuloy ng MC. Kasama niya ang isang tao na matagal nang itinago. Ang taong simula ngayon ay opisyal na nagmamay-ari ng 40% ng shares ng kumpanya. Nagbulungan ang mga tao. 40%, ibig sabihin may kapangyarihan siyang tanggalin kahit sino. At narito na siya. Sigaw ng MC. Bumukas ang malaking pinto. 2 tao ang pumasok. Si Mr. Villarama at sa tabi niya, isang babae na nakasuot ng napakagandang navy blue na bestida. Nakaayos ang kanyang buhok at ang kanyang makeup ay matapang. At sa kanyang leeg, isang tansong kwintas na may hugis buwan ang kumikinang. Ang tingin ng babae ay dumiretso sa isang tao, kay Rafael. Nabitawan ni Rafael ang kanyang baso, nabasag ito sa sahig. Prang, nanlamig ang dugo sa mukha ni Rafael. Ana, bulong niya. Hindi makapaniwala. Hindi ito maaari. Ang malamig na ngiti sa labi ni Ana ang nagsilbing sagot. Ang tunog ng nabasag na baso ay parang hudyat ng pagsisimula ng isang trahedya. Mahal, anong nangyari sa iyo? Inis na bulong ni Stella, umiiwas sa natapong alak. At sino yung babaeng yon? Bakit siya nakatingin sa atin? Hindi sumagot si Rafael. Ang utak niya ay pilit na naghahanap ng lohika. Hindi yan si Ana, sabi niya sa sarili. Si Ana ay simple, amoy bawang at hanggang high school lang. Ang babae sa entablado ay kumikinang na parang diamante. Ngunit ang kwintas, ang pangit na tansong kwintas na lagi niyang nilalait ay nasa leeg ng babae, isang malinaw na patunay ng kanyang pagkatao. Kinuha ni Mr. Villarama ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi, ipapakilala ko ang bagong dugo ng Prime Land. Tumingin siya kay Ana nang may pagmamalaki. Ipinakikilala ko ang aking ampon na anak at may-ari ng 40% ng shares ng kumpanya, si Ginang Anisa Elena. Dug, parang sasabog ang puso ni Rafael. Ampon na anak? May-ari ng shares? Sa gitna ng kanyang pagkatulala, biglang gumana ang kanyang pagiging oportunista. Kung boss si Ana, ibig sabihin, asawa ako ng boss, naisip niya. Pwede akong maging CEO. Tumakbo si Rafael papalapit sa entablado, nagpilit ng isang ngiti. Ana, mahal, malakas niyang sigaw. Napatingin sa kanya ang lahat. Mr. Villarama, asawa ko po yan. Pagmamalaki ni Rafael. Tumingin siya sa mga tao. Isang malaking sorpresa. Mahal, sinubukan ni Rafael na umakyat sa entablado, ngunit hinarang siya ng 2 bodyguard. Bawal po umakyat, sir, sabi ng isa. Hindi niyo ba ako kilala? Asawa niya ako. Pabiyaan niyo ko, sigaw ni Rafael. Tumingin siya kay Ana, nagmamakaawa. Mahal, sabihin mo sa kanila, sa entablado, hindi gumalaw si Ana. Kinuha niya ang mikropono. Lumapit siya sa gilid ng entablado. Tinitingnan si Rafael mula sa itaas.
Baliktad na ang kanilang posisyon. Asawa, tanong ni Ana, kalmado ang boses. Patawad po sir, mukhang nagkakamali kayo ng tao. Nanigas ang ngiti ni Rafael. Anong sinasabi mo? Ako to, si Rafael, ang asawa mo. Ngumiti si Ana ng malamig. Ang alam ko, ang asawa ko ay napakataas ng pride, sabi ni Ana, matalim ang boses. Sinabi niyang nandidiri siya sa asawa niyang gusgusin. Tinawag niya itong pulubi. Kahapon lang sa Celeste, iniwan niya ang asawa niya para makulong dahil hindi makapagbayad ng pagkain. Nagbulungan ang mga tao. Namutla si Rafael. Ana, huwag dito. Sa bahay tayo mag-usap, pabulong niyang sabi. Sabi mo asawa kita, patuloy ni Ana. Kung ganoon, alam mo siguro kung saan ako natulog kagabi. Alam mo bang hindi ako kumain buong araw kahapon dahil pinalayas mo ako sa mesa mo? Nanahimik si Rafael. Tumingin siya kay Stella na ngayon ay nagkukunwaring abala sa kanyang inumin. Lumapit si Mr. Villarama. Rafael Castillo, tawag niya. Narinig kong hinihintay mo ang promotion mo. Opo sir, talaga bang nagtatrabaho ka? Tanong ni Mr. Villarama. Ipinakita niya ang isang video sa malaking screen sa likod. Ang video ay nagpapakita ng pambabastos ni Rafael kay Ana sa restaurant, ang pag-check-in niya sa hotel kasama si Stella at ang screenshot ng kanyang masasakit na text. Ito ba ang trabaho mo, Rafael? Galit na tanong ni Mr. Villarama. Ginagamit ang pasilidad ng kumpanya para sa kalokohan. Pinapabayaan ang asawang sumuporta sa iyo. Pakiramdam ni Rafael ay hinubaran siya sa harap ng lahat. Peke, yan. Gawa-gawa lang yan, sigaw ni Rafael. Ana, nakipagsabwatan ka sa matandang yan para sirain ako. Asawa kang walang utang na loob. Tiningnan ni Ana ang kanyang asawa ng may awa. Tama na, Rafael. Mariing sabi ni Ana. Mula ngayon, huwag mo nang babanggitin ang pangalan ko. Tumingin siya kay Mr. Villarama. Sir, bilang stockholder, may karapatan po ba ako sa mga desisyon sa HR? Siyempre, Madam Chairman. Sagot ni Mr. Villarama. Muling tumingin si Ana kay Rafael. Rafael Castillo, malakas na sabi ni Ana. Sa ngalan ng mga stockholder, idinedeklara kitang tanggal sa trabaho. Lahat ng benepisyo mo ay babawiin ngayon din. Umalis ka, na bago ka pa kinaladkad ng security na parang basura. Nagdilim ang mundo ni Rafael. 2 security guard ang humawak sa kanya. Bitiwan niyo ko, ako ang asawa ng boss. Nagpupumiglas si Rafael habang kinakaladkad palayo. Nakita niya si Ana, nakatayo ng matikas sa entablado, kumikinang, samantalang siya, natanggal ang isang sapatos habang kinakaladkad gaya ng tsinelas ni Ana kahapon. Ang karma ay binayaran ng buo at masakit. At sa gitna ng kanyang mga sigaw, nakita niya si Stella na tahimik na lumalabas sa kabilang pinto. Hindi man lang siya nilingon. 3 buwan ang lumipas. Ang tunog ng martilyo ng hukom sa korte ay parang ikalawang sentensya ng kamatayan para kay Rafael. Opisyal na silang hiwalay. Walang ari-ariang mapaghahatian. Dahil lahat ng ipinagmayabang ni Rafael ay pag-aari ng kumpanya o binili sa pamamagitan ng utang. Lumabas si Rafael sa korte, payat at gusgusin. Ang kanyang mamahaling damit ay matagal nang naibenta para sa pagkain. Naglalakad siya sa ilalim ng tirik na araw. Kinuha niya ang kanyang luma at basag na cellphone. Nag-type siya ng mensahe para kay Ana, ang ika. 100 na mensahe ngayong linggo na hindi sinasagot. Rafael, Ana, hiwalay na tayo, pero mahal pa rin kita. Tulungan mo ako. Handa akong maging driver o hardinero mo basta malapit sa'yo. Ipinadala niya ito. Single check pa rin. Naiyak siya sa pagsisisi. Ang mga alaala ni Ana na nag-aalaga sa kanya ay bumabalik. Itinapon niya ang isang diamante para sa isang piraso ng basag na salamin. Rafael. Isang malumanay na boses ang tumawag sa kanya. Lumingon si Rafael, umaasa. Si Ana, ngunit kasama niya ang 2 katulong at isang mamahaling sedan ang naghihintay. Ibang-iba na si Ana, hindi lang dahil sa kanyang damit, kundi dahil sa kanyang mga mata puno ng kumpiyansa. Lalapit sana si Rafael, ngunit bumaba si Mr. Villarama mula sa kotse at pinagbuksan si Ana ng pinto. Ana, desperadong sigaw ni Rafael. Mag-usap tayo. Hinarang siya ng isang katulong. Paumanhin po, sir.
May meeting po si Madam Anisa. Huminto si Ana bago pumasok sa kotse. Tiningnan niya si Rafael. Walang galit, walang paghihiganti. Isang blankong tingin na para bang nakatingin siya sa isang estranghero. Sino po sila? Mahinang tanong ni Ana. Kalmado ang boses. Ana, patawarin mo ako. Magbago na ako. Magsimula tayo ulit, nagmamakaawang sabi ni Rafael. Ngumiti si Ana ng bahagya. Hindi na maibabalik ang basag na baso, Rafael, sabi niya. Ibinigay ko sa iyo ang lahat noong wala ka, pero itinapon mo ako noong mayroon ka na. Ngayon, anihin mo ang iyong itinanim. Hinawakan niya ang kanyang kwintas. At isa pa, huwag ka nang mag-text. Ang numerong iyon ay wala na, tulad ng nararamdaman ko para sa iyo. Paalam, Rafael. Pumasok si Ana sa kotse. Umandar ito, iniwan si Rafael sa alikabok. Sa loob ng kotse, nakahinga ng maluwag si Ana. Okay ka na, ne? Tanong ni Mr. Villarama. Opo, sir, sabi ni Ana. Salamat po sa pagtuturo sa akin na ang halaga ng isang babae ay hindi nakasalalay sa kanyang asawa kundi sa kanyang sarili. Ipagmamalaki ka ng nanay mo, sabi ni Mr. Villarama. Tumingin si Ana sa bintana. Ang kanyang refleksyon ay hindi na si Ana na inaapi, kundi si Anisa Elena, isang malayang babae na may hawak ng kanyang sariling tadhana. Sa di kalayuan, napaupo si Rafael sa mainit na bangketa. Sa kabilang kalye, isang malaking screen ang nagpapakita ng balita sa negosyo. Ang mukha ni Ana ay nandoon, kinikilala bilang isa sa mga pinaka-inspirasyonal na tao ng taon. Humagulgol si Rafael, mag-isa sa gitna ng isang malupit na syudad. Naintindihan niya sa wakas, ang pinakamatinding parusa para sa isang taksil ay hindi ang kamuhian, kundi ang makalimutan at makita ang taong kanyang sinayang na lumilipad ng mataas, hindi na kayang abutin. Ang buhay ay nagpapatuloy. Si Ana ay sumulong patungo sa liwanag, habang si Rafael ay naiwan sa dilim, bilanggo ng kanyang nakaraan, wakas.